Ang ginawa ngayon ng Senado at Kongreso is napagkasunduan nila na gawing 4 years yung termino, at ang eksplanasyon ni Senator Coco Pimentel sa kanyang press briefing is umpisahan daw noong 2023. So magbilang tayo, 2023 ang eleksyon, 24, 25, 26, 27. So yun ang kanyang sinasabi sa kanyang press briefing, na sa 2027 na daw yung susunod na eleksyon kung mapospon man. Hello mga kapobre. Magandang gabi po sa ating lahat, sa inyong lahat dyan. Today is Monday, June 23, 2025. Panibagong gabi, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course. Panibagong vlog po tayo mga kapobre. So for today's vlog is pag-usapan natin na naman yung barangay and SK election. So nung mga nakaraan nating mga upload is update tayo sa mga barangay and SK election. So hinihintay pa po natin yung desisyon ni PBBM. As of now, hanggang ngayon mga kapobre, wala pa pong pronouncement, wala pa po, hindi pa po natin alam kung nabito na ba or pinirmahan na ng Pangulo ang barangay and SK election postponement. So ngayong gabi ay pag-usapan natin at tingnan natin, kasi yung press briefing ni outgoing Senator Coco Pimentel is medyo naguluhan ako doon eh. Iwan ko lang sa inyo kung napansin ba ninyo yung kanyang press briefing. Tinanong siya doon sa kung ano ang kanyang say about sa postponement ng barangay at SK election. So yung napansin ko sa kanyang yung pronouncement, yung reaksyon ni Senator Coco Pimentel, medyo pumukaw or tumawag pansin sa akin yung sinabi niya na 2027 daw yung eleksyon. Kasi 2023 nung nakaraang eleksyon is 2023. So ang ginawa ngayon ng Senado at Kongreso is napagkasunduan nila na gawing 4 years yung termino, at ang eksplanasyon ni Senator Coco Pimentel sa kanyang press briefing is umpisahan daw noong 2023. So magbilang tayo, 2023 ang eleksyon, 24, 25, 26, 27. So yun ang kanyang sinasabi sa kanyang press briefing, na sa 2027 na daw yung susunod na eleksyon kung mapospon man. Ang problema is 2026 yung sinasabi ng mga karamihan. So dito natin malalaman yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel. So ito po kanyang press briefing, panoorin po natin to hanggang sa dulo para magkaroon tayo ng obserbasyon sa sinasabi ni Senator Coco Pimentel. So mga kapobre, panoorin po natin tong press briefing ni Senator Coco Pimentel. Here we go. Sir, other issue, pabor ka ba doon sa panawagan ni election lawyer Romulo Macalintal na i-veto daw sana ni Presidente yung ipinasa ninyo na proposed bill para doon sa postponement ng barangay at SK election, and at the same time yung nga nagtakda ng mas mahabang term ng barangay at SK election? Kasi daw meron nang nangyari noong 2023 yung case of Macalintal versus Comelec. Oo, kasi ang bago kasing idea rito,
if i-fix sa 4 years ang term of office ng barangay officials at umpisahan na doon sa mga nahalal noong 2023. So plus 4, 2027. So necessarily since 2027, necessarily yung election sa December 2025, dapat ma-move na yun sa 2027. 26. Para maging 4 years nga. Para, 24 and 25. basta ang main idea, ipapako na natin sa 4 years ang term ng barangay officials. Tanong, kailan natin umpisahan yun? Umpisahan na natin dun sa mga nahalal noong 2023. Kasi abnormally short yung kanilang term 2 years lang So gawin ng 4. So, nasa sa presidente na yun kasi the power to veto is with the president. So, nasa sa kanya ngayon yun. But sa mata ko, hindi naman ako nag-object dun sa bill na ito. Sa tingin ko, justifiable. Ito naman yung isang example na isang example ito ng mga tignan mo. Consciously, at the time na pinasa namin, number one, hindi kami consciously nagpasa ng unconstitutional law. Sa tingin namin, constitutional. Pwede kami magkamali sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng presidente. Diba? What's the point? Diba? Nagpasa ka ng batas na sana ibito. So, let it be the decision of the president. Ang ano ko lang, nag-attend lang ako nung last LEDAC nandun ako At ang alam ko, ang gusto ng presidente, ituloy. Itong barangay. So, whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? You need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? So, sorry nang stand ni Presidente during the LEDA? Yan ang narinig ko. Ituloy. Ituloy. So, nandun yung possibility na i-veto? Nandun ang possibility na i-veto. So welcome back. So yun na po. Nakita niyo na po yung press briefing or video ni Senator Coco Pimentel. So ang sinasabi niya is sa 2027 na daw. So at sinasabi rin niya na nasa Pangulo na yan ang last touch, last say kung itutuloy or ipopostpone. Pero sinasabi din rin niya na may posibilidad daw na ibito ng presidente. Kasi sa pagkakaalam niya, gusto daw ni presidente na matuloy yung eleksyon. So, yun ang ating antabayanan mga kapobre. As of now, wala pa pong pronouncement ang presidente. Wala pa ring desisyon. Pero gaya ng sabi ko, pag hindi ginalaw ni presidente yan, hanggang maabot ng 30 days, yun po ay magiging Republic Act na po. So, ibig sabihin, wala pong eleksyon. Walang eleksyon pag hindi ginalaw yan at aabot ng 30 days, walang eleksyon na mangyayari sa December 1, 2025. At malamang sa malamang, 2026 or yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel na 2027 na. So, yun ang ating abang-abangan mga kapobre. Marami din namang nagsabi na sana yung mga lalo na yung mga incumbent sana ibito para wala mo ng eleksyon. Pero panigurado, magkakagulo na naman yan. Hindi naman sa gulo na literal na gulo, pero ano yan, talagang dagsay ng tuligsa yan. Kasi yung election lawyer na si Attorney Romy Macalintal ay aakyat na naman yan panigurado sa Supreme Court. Inintay lang yan na pirmahan ni presidente or i-approve ni presidente yung postponement. Aakyatan panigurado. Pero pag ibito yan, wala yan. Wala nang ano si Romy Macalintal. Kasi yung gusto nila is matuloy.
Kasi nga, mayroon na pong Supreme Court ruling yan eh. Noong 2023 na postponement is dineclare na po ng Supreme Court na 2022 postponement, dineclare na po ng Supreme Court na unconstitutional. So yun lang din ang balik-balikan ni Attorney Makalintal. Dalhin na naman yung desisyon doon, pakita na naman yun doon sa Supreme Court na may desisyon na sila. Kaya kailangan i-declare na naman yan pag i-postpone ngayon. So yun, mahaba-habang usapan pa yan. Di man naman tayo eksperto sa batas, pero yun ang ating mga obserbasyon na pag pinayagan ni Presidente na mag-postpone ang eleksyon, panigurado yung si Attorney Romy Makalintal papunta na naman ng Supreme Court yan. So abang-abang tayo, update lang tayo mga kapobre. So dito na lang po yung ating video, at don't forget to subscribe and pakishare na lang po itong ating video para mas malaman ng ating iba nating mga kababayan. Good night, magandang gabi uli, at God bless us all. This is your Pobreng Mapalad Vlog. Bye bye, God bless, and I love you all. Babos!